Ang ating Bible character of the day ay si Jerry. Depend on God, si God ang mag-glorify. Iyon nakikita natin sa buhay ni Jeremiah. Bata pa lamang siya, hindi siya marunong magsalita, mahina siya, pero siya yung pinili ni Lord. Pero, oo, weak, bata pa, pero hindi yung kanyang faith at pagmamahal Yes. sa Panginoon. Yes, Diba? yes, yes. Oo. Sabi nga ni Prophet Jeremiah, ever since I was in my mother's womb, you chose me. Pinili mo na ako Aha. even before I was born. Mm. So, grabe yung faith niya kay Lord na kahit na nagsimula siyang ganun, si Lord yung nag-sustain sa kanya. At grabe, Jeremiah is actually one of the top major prophets na tinatawag sa Bible along with Isaiah, Ezekiel. So, pero yung kinaibahan ni Jeremiah ay yung tawag sa kanya, yung title niya ay Weeping Weeping Prophet. No? prophet. Siya yung talagang ang dami niyang pinagdaanan. Ang Oo. hirap ng buhay na nadatnan niya. And especially in his time. Kasi sa time ni Jeremiah, doon na uh, papatapos na talaga yung southern kingdom of Judah. Kasi yung Israel dati, nag-divide sila sa northern tsaka southern kingdom. Yung northern kingdom ay na-conquer na ng Assyria. Habang itong southern kingdom naman, ayun, ang titigas ng mga ulo ng mga tao nung time na yon, uh, sila rin ay almost on the verge of collapse. Iko-conquer na sila ng Babylon. No? So yun yung time, yun yung context nung mission ni Jeremiah na sana naman lang mag-repent yung mga tao, magsisi, magbago. Pero hindi siya pinakinggan. In fact, Oo. Bakit nga ba hindi yun pa. naniwala? Ang hirap din naman kasi nung sabi siguro ni Jeremiah, Yes. pambihira naman, Lord, alam mo namang di ako magaling magsalita. Eh. Tapos yung Ako pa mensahe ko, ito pinili pa mo. yung, Oo. Eh, yung talagang bibigay. hindi ako. Parang naramdaman niya na yata. Gagawin ko pero nararamdaman, parang kung ako si Jeremiah, gagawin ko to para sa iyo, Lord. Kahit na nararamdaman ko, alam ko, hindi maniniwala sa akin ng mga tao. Yes. Maaring pagtawanan ako, pero gagawin ko pa rin dahil sa pagmamahal at paniniwala ko sa iyo. Pero
bakit hindi nga naniwala sa kanya yung mga tao? Is it because he's too young and yun nga, the way he speaks? Ano kasi, matagal na yan eh. Every generation, nagpapadala si Lord ng prophets, messengers, tapos hindi talaga nila napapakinggan. So, in a sense, parang napakahaba ng pasensya ni Lord sa kanila. Yes, oo. Pero ito na talaga yung parang, ito na talaga yung pinaka-end ng road na yun. Kasi ilang generations na, ilang kings na, ilang mga hari na yung dumaan na hindi pa rin nagbabago. Aha. Hindi pa rin sila nakikinig sa prophets Mas nila. nakaka-pressure pala yung kay Jeremiah, di ba? Correct. Yes. Parang, eto na, ikaw na Oo. lang talaga magsasalba dito. Tignan natin kung paano mo kakayanin. Yes. Kaso nga, hindi eh. Ayun, naging mahirap. Yes. Pero, Pastor Mike, bakit hindi na lang gawin ng Diyos, na madali yung mga bagay, pwedeng gumawa siya ng milagro o parusahan agad yung mga nagkasala sa sitwasyon ni Jeremiah. Bakit kailangan parang may test? Alam mo yung test kasi it reveals yung character ni God. Kasi pwede naman gawin yun eh, na hindi kayo makikinig, edi boom, wipe out kayo. Oo. Pero it shows yung long suffering ni Lord, yung patience niya, yung compassion niya, yung talagang gusto niyang bigyan sila ng chance na hanggat may kaya pa, may buhay pa, I will allow you the opportunity to repent. So, napakahaba talaga. As in, makikita mo yun yung test sa kanila eh. Ito na nga si Lord eh. Hinihintay ka na, pinapadalan ka na ng mga messengers na kausapin kayo para magising kayo, pero hindi nyo pa rin pinapakinggan. So, yung test na yun para sa kanila, pero yung test na yun also is a testimony ni Lord na ito yung pinapakita niya, His character, na I'm giving you a chance. Yes, mapagpatawad. Mapagpatawad talaga. Ng Panginoon talaga. Merciful, compassionate. So, ayaw niya kasing gawin yung gagawin niya eh. In fact, yun yung pinasabi niya kay Jeremiah. Itong nation na ako mismo ang nag-rise up sa kanila, the Babylonian kingdom, the world superpower during that time. Sabi niya, nako, ferocious tong mga to, masasama tong mga to, ito yung gagawin nila sa Jerusalem, talagang wawasakin nila lahat, papatay nila lahat. So sabi ni Lord, ayokong mangyari yun sa inyo. Change, repent, pero hindi pa rin sila nakinig. So dun pumasok si Jeremiah na this will really end in calamity. Ayun. So yun nga yung nangyari. History tells us na hindi sila nakinig kay Jeremiah, hindi sila nakinig. So the Babylonian Empire conquered Jerusalem, dinestroy yung temple, tapos lahat ng tao in-exile. Pinadampot at in-exile sa Babylon. So, doon natin makikita, grabe, yung test, they failed. Pero ilang chances na binigay sa kanila ni Lord, pero hindi pa rin nila sinunod ang Panginoon. Puntahan ko yung pananampalataya ni Jeremiah. Kasi nga sabi ko kanina, diba? May pag ganito na pinagdaanan mo, talagang hindi ka lang nadapa, sub-sub ka na, gusto ka pang ibawon talaga. Correct. Yeah. Pero talagang dito na test yung pananampalataya. Yeah. Ano ang pinapakita, Pastor Mike, ng pananampalataya ni Jeremiah? Yung pananampalataya ni Jeremiah shows us na yung faith niya ay hindi lamang sa madadali or sa mga sitwasyon na, kaya yan. Actually, pinapakita ni Jeremiah na yung faith is really tested in hardship. Sa pagka may challenge ka, ayan, yung ginawa sa kanya, pinatapon siya sa isang balon, di ba? So, talagang makikita mo doon na many people, pagka yun yung nangyari sa kanila, ayoko na ito, bahala na kayo dyan, give up na ako. Ito, magiging prophet pa ako, ito lang naman pala yung mangyayari sa akin, wag na lang. Pero yung kay Jeremiah, it really shows na, hindi, maniniwala ako sa Panginoon, kakapit ako sa Panginoon, kahit ano pang mangyayari sa akin. Kasi pinangahawakan niya yung salita ng Panginoon. Kaya nga po, one of the most beautiful messages of Jeremiah to the people that na hindi nakikinig sa kanya. Ito yung message niya. Actually, this is one of the most popular verses that you will ever read. No? Jeremiah 29 verse 11. Basahin ko lang po. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare, not for evil, to give you a future and a hope.
Verse 12, then you will call upon me and come and pray to me, and I will hear you. Verse 13, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. I will be found by you, declares the Lord, and I will restore you and gather you from the nations that I put you. So yun yung promise. Yun yung promise ni Lord through Jeremiah na kahit na may exile sila sa Babylon, kahit na they will be there for, sabi ni Jeremiah, 70 years. Sabi ni Lord, you will pray to me, you will seek me, and after 70 years is over, ipapabalik ko kayo sa Israel, sa Jerusalem. So, nung sinabi ni God yun kay Jeremiah, yun yung pinanghawakan niya. Kaya alam ko na hindi talaga siya nag-give up, hindi siya nag-surrender. Sabi niya, ito yung promise ni Lord sa atin eh. So, panghahawakan niya yon kahit na mahirap, kahit na, ayun, yun yung nangyari sa kanya. Lahat tayo may Jeremiah moment siguro. Yes. Baka you could share to us, Pastor Mike, very colorful ba kung masasabi yung buhay din ni Pastor Mike? Yes, yes. Maraming iba't ibang uri ng kulay yung buhay ni Pastor Mike. Ano yung matatanda mo na parang Jeremiah moment mo? Yeah, so actually dati, kung tatanungin niyo ako, yung Mike noon, wala talaga akong gustong kinalaman sa Christianity whatsoever. Kasi in my mind, okay naman ako, I'm living my life. Ganyan. Pero, when you were young or when you were growing up, ay nandyan, yung you're guided and may foundation ka ng pagkakakilala mo sa Panginoon kay Lord. Somewhat, oo. Okay. Hindi, later pa talaga siya eh. Kasi yung story ko naman is single, yung mom ko, single mom. So, I came from a broken family. So, yung pagkalaki ko, parang, sige, ito na yung buhay ko eh. Ito na yung nangyari sa amin eh. So, might as well, I will live my life, my own way, my own path. So, ayun, trinay kong gumawa ng career para sa sarili ko. I got into business, I got into all of this. Tapos, pero kasama ng business yung mga bisyo rin. So, doon ako nalulong. And for the longest time, yun talaga yung parang yung growth ko na okay, successful ka nga sa labas, meron kang business, meron kang career, pero sa loob, parang empty. No? So parang yun yung na-feel ko noon. And that was the time na God spoke to me. Yung mom ko naging Christian, inimbita ako sa church, sa CCF. Tapos doon ko natutunan, si God pala, He loves us. He forgives us. And then ito pa, may plano siya sa atin, may purpose siya. Just like Jeremiah. Kasi malay ba nung bata nung tinawag siya ni Lord. Pero sa akin, sabi ko, wow, ito pala yun na hindi lamang yung business, hindi lamang all of these pursuits, pero may plan si Lord para sa buhay ko that He wants to use me for His glory. So ever since that time, yun yung Jeremiah moment ko na, meron palang plan si God sa akin. So therefore, I will not live for this anymore. Sige Lord, anong gusto mong gawin ko? Yun yung susundin ko. That's my Jeremiah moment. And ever since that time, hindi siya easy. Mas makitin, Nagulat no? ako kasi sabi ko, sige Lord, I'll follow you Lord. Sige, susunod ako kahit saan mo ko ipadala. Pero ang hirap pala. Grabe pala tong... Na talagang, parang Jeremiah moment. Yes, Diba? yes. Parang yung tipong, Lord, eto na ako eh. Isinuko ko na sa'yo eh. Hindi pa pala tapos sa pagsuko lang. Hindi pala, very smooth. Kasi di ba siya, sabi mo nga, sinunod niya. Pero sunod-sunod pa rin yung mga pagsubok, sa kanyang pananampalataya. Yeah. Ganun din tayo naman eh. Yeah. Tayong mga, hindi porket, kasi minsan, siguro pag yung kinikilala pa lang natin, ngayon nga kayo, pastor na mismo, diba? Na yun yung pinapalaganap nyo yung salita niya, may mga challenges pa. What more yun tayo po, mga kapatid, na hindi sinabi naman na ni Lord, pinramis ni Lord na pag nilift mo na everything sa akin, things will be easy or wala ka na mararamdaman at all. Pero ang pinramis niya, He will be with us all the time. Yes. Kahit na, sabi mo nga, natatawa na lang tayo minsan, pero talagang mahirap, no, Pastor Mike? Yun yung panghahawakan mo na
kasama ka ng Panginoon, He is with you kahit na mahirap. And ito yung na-notice ko eh. Lahat naman tayo, merong kahirapan, meron tayong challenges sa buhay. Pero yung pagkakaiba nun ay if you are a follower of Christ, iba eh. Iba yung effect ng challenges sa'yo eh. Kasi sa iba, pagka nagkaroon ng challenges, ay ayoko na, iba na lang gagawin ko, give up na ako. Pero napansin ko sa Christian, lalo na pag talagang naniniwala sila, kumakapit sila kay Lord, binabago ni Lord yung character nila, yung attitude nila. Doon nahahasa yung kanilang perseverance, yung kanilang endurance. Doon mo makikita talaga yung mga tao na kung ano man yung nangyari sa kanila, sabihin nila, no, I will continue to follow the Lord no matter what. Kahit ano pang mangyari sa akin, susunod ako kay Lord kasi alam ko nakasama ko siya. Amen. Yun yung pagkakaiba na nakikita ko. So, Siguro, Pastor Mike, ano yung mga nananatiling paano, Pastor, yung mga nananatiling matatag yung pananampalataya? Pero, ayun nga, bakit ang tagal ng sagot ni Lord sa kanila? Kagaya niyan, yung halimbawa, yung mga nararanasan ngayon ng ilang sektor, di ba? Nangalipunan ngayon. Yung iba, wala na halos makain. yeah. Di ba? Ano pong pangako sa kanila ng Diyos? Yun, yung promise ni Lord sa kung sino man yung nahihirapan ngayon, I will be with you. Yes. I will never leave you nor forsake you. Kasi ito po yung ito po yung crisis na experience ni Jeremiah nung panahong yon. Imagine mo, wala siyang makain, walang nakikinig sa kanya, wala na siyang pupuntahan kung di si Lord. So, yun lamang po ang kailangan natin, surrender to the Lord, tapos He will be the one to take care of us. At kasama na po doon ay, ito talaga yung masasabi ko, during hard times, kailangan natin ng kasama, kailangan natin ng support community rin. Lalong-lalo na po for Christians, ito po yung church, yung simbahan na binigay sa atin ni Lord, para lang meron tayong nagpe-pray para sa atin. Merong nagche-check up sa atin, kamusta ka naman? Anong tulong na kailangan mo, 'di ba? I think yun yung pinaka-pronounce dito sa mga times of crisis kasi ito rin yung nangyari sa Israelites eh. Nung na-conquer na sila ng Babylon, pinadala sila sa Babylon at sila rin yung magkakasama doon sa exile, no? Naisip ko after this sa exile na sa Babylon, 70 years silang nandoon. Si Daniel, tapos yung tatlo niyang kaibigan, magkakasama pa rin sila kahit na nasa ibang bansa na sila, na naka-exile sila doon. So, napakahalaga po na may community kayo, especially in times of crisis. Kasi, Yes. yun eh, kakapit tayo kay Lord, pero sabay-sabay tayong kakapit sa Kanya. Meron tayong mga kasama natin na who are praying for us, helping us, and doon mo makikita talaga yung pag-ibig, yung pagmamalasakit ng church, mga fellow followers in Christ, doon mo makikita yung pagtutulong sa isa't isa. At yun, gusto namin paalalahanan. Yung kanina, ulitin ko lamang yung sinabi ni Pastor Mike na siguro pinaka-popular na verses sa Jeremiah, no? Na yung Jeremiah 29, 29, tama ba? 11. Verses 11 to 13. Tatagalugin ko lamang yung sinabi ni Pastor Mike na sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa iyo, sabi ng Panginoon, mga planong ikabubuti ninyo at hindi ikakasama, mga planong magbibigay sa inyo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Sa panahong yon, tatawag kayo sa akin, lalapit at mananalangin at diringgin ko kayo. Hahanapin ninyo ako at matatagpuan kapag hinanap nyo ako ng buong puso. Ang ganda. Ang ganda nun. Yeah. Ang sarap pakinggan, mga kapatid. So, just hang on there. We all have our battles. Pero yun nga sabi ko, hindi, ako yun yung, lagi ko nasa isip, alam ko, sabi nyo, di mo naman pinramis na wala ng battles eh. Pero alam ko, you'd always be beside me. Yes. Diba, mga kapatid? So, kung pakiramdam nyo ngayon, hindi ka pinapakinggan, parang walang nangyayari sa ginagawa mong tama, hindi ka nag-iisa. Ganyan din si Jeremiah, tinawag pero tinanggihan. Nagsalita pero hindi pinaniwalaan. Pero hindi siya sumuko. At baka ganun din sa iyo ngayon.
hindi pa tapos ang kwento mo. Kapit lang, dahil ang Diyos may ginagawa kahit hindi mo pa nakikita.